Nang matanggal sa kanyang tungkulin ang bidang si Stanford, nawalan din ng magaling na piloto ang Skycorp Earth Defense kaya napilitan silang pumili ng iba para makipagsanib kay Buddy. Samantala, may shard na nakawala mula sa base ang nasa misyon para wasakin ang GDR control unit na promoprotekta sa mundo. Ngayong araw, ikikwento natin ang istorya ng Mech Cadets Part 2. Magliligpit na sana ng gamit si Dolly, may daga naman na dumaan sa kanya kaya kinuha niya yung electric baton para iligpit ito. Sinundan niya yun sa loob ng silid at nakita ang napakagulo na laboratorio, na tila may nangyari dito. Sa may garahe, nahihirapang hiwain ni Ava ang bakal ng robot, kaya't naisipan niyang lumapit sa ibang crew para humiram ng laser cutter. Unang beses pa lang niyang humawak nito at nung pagkabukas niya, naglabas ito ng matalas na laser na pumutol sa mga nadaanan nito. Tinignan niya kung ano pa yung mga nasira at napansin niyang may malaking butas pala sa may pader. Balik sa laboratorio, nagsabi si Dolly sa general at sabay nilang ininspeksyon ang silid. Nagtataka naman si General Park kung bakit hindi pa rin inililigpit itong mga itlog at hindi rin niya mahanap si Dr. Miller. Biglang nagpakita sa kanila si Ava, at sinabing galing siya sa butas sa pader, sabay nandun din si Chief Max. Ipinaliwanag ng general sa kanila na may itlog na nabasag kanina lang, at siguradong lumilibot na ito ngayon sa loob ng campus. Posibleng shard na alien ito kaya inutusan niya si Chief Max na i-lockdown ang buong campus at isarado din ang main gate. Pumunta na ngayon si Chief sa may control room para gawin ang inatas sa kanya, pero matagal pang magsasara ang mga pintuan kaya nagmadali siya papuntang main gate. Nag-abang si Chief Max sa posibleng alien na tatakas, habang sila Dolly naman ay inilagay ang mga natitirang itlog sa may plasma incinerator. Pauwi na sana si Clark pero ayaw siyang padaanin ni Chief Max dahil sa emergency lockdown. Nag-alita ng saglit ang dalawa sabay binuhat agad nung babae ito para pumasok sila sa kotse. Sa dorm room naman, tinanong ni Olivia kung anong emergency ang meron ngayon. Bigla ring may alien na pumasok sa kanilang silid at inatake rin sila. Nagtago ang mga ito sa kwarto ni Stanford at ginamit ang kama niya para gawing harang sa pintuan. Ilang sandali, dumating si Frank at hinamon ng away yung alien gamit ang kawali kaya naisip ng mga kasamahan na lumabas na rin para tulungan siya. Kahit na anong atake na gawin ng binata ay hindi tinatablan ang kalaban dahil sa makapal nitong armor, at nahagilap pa siya na ikinasira ng prosthetic leg niya. Habang hindi ito nakatingin, ay itinulak ito sa pader ni Stanford gamit ang lamesa, pero lubhang napakalakas nito at nabuhat yung babae. Niligtas siya ni Frank ng bola at nagagawang depensahan ang sarili nito habang ginagamit ang kanyang mga tungkod. Sa huli, sinipa ni Frank ito sa likod gamit ang matalas niyang bakal na binti. Samantala, hindi umuwi ng bahay itong si Ava kaya pinagalitan ni Chief Max, pagkatapos ay hiniram na muna niya ang laser cutter mula sa duwag na lalaki. Pumunta sila sa warehouse pero nakalock yung pintuan, at mukhang nasa delikadong sitwasyon ang dalawa sa loob. Sinabi ni General Park na yung tatlong itlog kanina ay lumabas na, kaya tumakbo agad si Ava sa dorm para sabihan kaagad ang kaibigan. Nagmadali siyang pumunta sa garahe at sinubukang sirain ang bakal na pintuan, pero ang lockdown ay nananatiling sinasara ito. Nagmungkahi si Ava na ang paraan na lang daw ay sa Central Command, pero nagalit ang general na wag daw nilang tatanggalin yung lockdown. Sa control room, sinasabihan siya ni Olivia na ang utos daw ay wag pakialaman yung emergency protocol, pero iniisip lang ni Stanford ay ang buhay ng kanyang ina. Nang magbukas yung pintuan, iniwan ni Dolly yung incinerator at naitulak yung general. Bumungad dito ang isang mahabang braso ng alien at muntikan pang madisgrasya yung lalaki. Nung sumabog yung incinerator, balak nang tumakas ng mga alien papuntang main gate, kaya sinubukan ng mga tao na pigilan ang mga ito. Ilang sandali, aatakihin na sana si General Park pero nailigpit ito ni Ava gamit ang laser cutter na hawak niya. Titira ulit pa sana siya ng pangalawang beses pero wala ng kuryente ito, kaya dumating si Dolly para iligtas yung bata. Habang hinahabol na ngayon si Dolly, saktong umatake si Stanford na nakasakay na ngayon sa robot niya. Pilit namang pinipigilan ni General Park yung isang alien pero masyadong malaki ito at tuluyang nakatakas sa labas ng gate. Kinabukasan, umuuwing malungkot si Stanford habang naglalakad sa desyerto. Pagka-uwi niya sa bahay, niyakap siya ng ina dahil alam nitong natanggal na sa kanyang tungkulin ang anak bilang kadete. Samantala, pinatawag ni Chief Max si Ava dahil pagkatapos ng pangyayari, hindi na siya makagalaw ng mabuti at pansamantalang inatas muna kay Ava ang pagiging chief engineer ng kumpanya.
Balik sa dorm, habang nagliligpit ay nakita ni Maya ang lucky ball daw ni Frank. Naglaro sila nito ng saglit at sinabi ni Frank na magaling pala sa soccer din yung dalaga. Sumunod ay nahihiyang niyaya ni Frank ito na lumabas minsan sila sa date, at natutuwang pumayag naman ang dalaga. At dahil na-expelled si Stanford, may pumasok na bagong kadete na si Adam at tinatanong kung nasaan daw ang kwarto niya. Sa loob ng garahe, nagwawala yung higanting robot na si Buddy, dahil pilit na kinakabitan ito ng modifier device. Nagalit ang general dahil daw hindi nila makontrol yung maliit na robot kaya inutos ni Chief Clark na kunin na ang mga EMP taser. Dumating naman si Ava at nagmakaawa na wag daw saktan nila si Buddy, at sa halip, kinausap niya yung robot tungkol sa paglisan ni Stanford. Ipinaliwanag na ngayon sa kanya ng general na wala kasi itong piloto, pero ipinagtaka ni Ava na kung ito ba ay ang override mod para palitan si Stanford. Dinagdag din niya na imposible daw yun dahil ang pagsanib ng mga robo sa tao ay hindi na mapapalitan pa. Ang rason ni General Park ay kung mangyari nga yun, magiging active na muli itong robo na makapagliligtas ng maraming tao, na sana daw ay maintindihan niya. Susubukan muna daw niya itong gawa ng inspection para siguradong ligtas ito para sa robot. Habang lumilipad ang dalawa ay nakita ng kapitan ang mabilis na Shard na tumatakbo papuntang GDR control unit. Nilapitan niya ito kaagad at tinira ng kanyang mga pasabog para tumigil ito sa pagtakbo. Sunod niyang atake ay ginamit nito ang espada pero lubhang mas matibay na ngayon ang malaking alien at itinulak palayo ang bida. Humingi ng tulong ito kay Maya at sinabihan na pumunta daw siya dito sabay ng paghagis na naman sa kanya ng kalaban. Sinubukan tulungan siya ng babae at pinagsabihan ito na pagkatiwalaan daw niya ang naging training at handa na siyang kalabanin yon. Sa loob ng garahe, inaangat na ngayon si Ava para mag-install ng modifying device sa robo na si Buddy. Pagkalagay niya dito, naramdaman ng robot ang dati nitong nakaraan kung kailan sinundan niya ang dalawang mecha sa defense ring, na may kasama itong Shard na hawak sa kamay niya. Dito niya rin unang nakita si Stanford na ngayon ay pinapalitan ng imahe ni Adam, sabay natutuwa ito na magkakaroon na daw siya ng bagong robo na ang pangalan ay Bro Dog. Balik kay Maya, hinarang nito ang Shard at inihanda ang sarili sa laban na mangyayari. Unang umatake ang alien at inihagis din siya kaagad nito sa dinadaanan niya. Bumalik ulit ang sakit sa balikat ng bida pero determinado pa rin ito na wag hayaang makapunta ng tore yung kalaban. Kinausap niya ang robot na magagawa nilang mailigpit yung Shard na magkasama. Inatake na muli nila ito pero lubhang hindi natitinag ang alien, pero nagawa niyang mawalan ito ng balanse hanggang sa naihagis ulit siya sa may ere. Nagkaroon siya ng pagkakataon na gamitin ang natutunan niya kay Frank na soccer kick, na siyang tumilapon sa kalaban sa ere at ginamit na tsansa ni Tanaka para talunin ito ng tuluyan. Nilapitan siya ng mentor at sinabing proud ito sa nagawa niya. Inihahanda naman ngayon si Adam para gawing bagong piloto ni Buddy, sabay tumalon ito para pumasok sa loob ng control room. Mabilis na lumipad ito papalayo ng kampo, pero ang pasaway na robot ay inihagis lang ang nagkokontrol sa kanya sa ere. Sumigaw ang nalilitong kadete at nagparachute kaagad ito ng ligtas, habang ipinaliwanag ni Ava sa lahat na hindi nga daw kasi siguradong gagana yung modifying device. Pagsapit ng umaga, lumabas ng kanyang robo si Stanford at nagpasalamat dito dahil hindi pa rin siya kinalimutan nito hanggang ngayon. Bumalik siya ulit ng kampo at ipinaliwanag sa general na ang kanyang pagkakamali ay di matatawaran pero dahil dito ay natuto siyang ituwid ang mga mali niya sa tamang direksyon. Idiniin ni General Park na dapat ay hindi na siya pwede pang makabalik bilang isang kadete na hindi naman marunong umintindi ng simpleng chain of command. Pero kritikal ang sitwasyon ngayon at kailangan nila ng magagawang magpiloto sa mga available na robo-mech, kaya pinayagan ulit siyang bumalik sa kanyang tungkulin. Sa labas ng deck, sinabi ni Frank na talagang okay daw yung binti na ginawa para sa kanya. Sa pangunguna ni Maya, okay na daw lumipad si Big Red, at ang huli ay si HF-1. Nagmungkahi si Maya na baguhin daw niya ang pangalan ng robot ni Olivia, sabay ng paglusong nito sa may himpapawid. Lahat ay nagsunuran din sa ere at tinanong ni Stanford kung ano daw talaga ang kanilang hinahanap. Sumagot yung leader na ang Shark ay naglalakbay sa ilalim ng lupa, mas madali daw nila itong mahahanap gamit ang kanilang thermal scan. Tinanong muna niya kung handa na daw ba si Liv, pagkatapos ay naghiwa-hiwalay na sila sa kanilang location survey. Samantala, kinumprante ni Chief Clark si Ava na sinayang lang daw nito ang kanyang pagkakataon na makasama sa kanilang engineering team. Dinagdag din na ilang beses na daw nilang ginamit yung link mod at sigurado silang gumagana ito.
Balik sa bida, patuloy na lumilipad ito sa ere gamit ang scanning vision nito, at nung nagkita na muli silang lahat ay nag-report ang mga ito na wala daw silang nahanap na shard. Pero sinabi ni Stanford na maraming oras pa daw bago sila matapos ng duty, kaya nagmungkahi si Frank ng kanilang gagawin muna. Pagsapit ng gabi ay gumawa sila ng campfire at nagluto din sila ng toasted marshmallow. Lumapit din sa kanila si Thunder Wrecker at naglabas ito ng marami pang marshmallows kaya mukhang matatagalan pa silang ubusin ito. Nagkwento naman si Stanford na sinabi niya daw sa tatay niya na gusto niyang maging piloto, at hindi siya makapaniwalang nangyari ngayon. Binanggit din ni Frank ang tungkol sa nanay niyang naging robo-pilot din, at naalala ito ni Olivia na naging sikat daw yung nanay niya sa Battle of the Red River. Pagkabalik ng 4 sa base, tinawag yung bida ni Ava kaya napilitan itong iwan muna ang mga kasama. Habang naglalakad sila sa hallway, binanggit ni Chief Max na yung robo-mech na si Veritas, ay hindi daw nagbalik para ma-evaluate ng maayos. Paggamit ni Ava sa kanyang keycard ay hindi ito gumana, kaya napilitan tuloy yung bida na gamitin yung keycard niya kahit under probation siya ng general at naka-access sila sa pinto. Sa loob nito ay nakita agad ni Chief Max ang isang higanting robot at nakilala niya na ito ay si Veritas, pero nawawala daw ang power core nito. Ilang sandali, pumunta ang dalawa sa dorm room at kinausap nila si Olivia. Tinanong nila na kung alam ba niya na ang HF-1 ay gumagana gamit ang power core, pero ang alam lang niya ay galing daw ito sa mga nasirang robo-mech. Sinabi sa kanya ni Ava na pwede naman daw nilang ayusin ang lahat ng mga robot, dagdag din niya na gumagana pa rin daw yung power core kaya imposible na hindi ito maayos. Nagalit sa kanila si Olivia dahil hindi daw magagawang sumira ng robo-mech ang tatay niyang general. Pagkatapos noon, inanunsyo sa lahat na nasa Code Red silang lahat at tinatawagan ang mga kadete na pumunta ngayon sa battle station. Pinapakita sa monitor ang isang natagpuang shard na dumidiretso daw ngayon papuntang GDR Control Unit. Sinabi ni Tanaka na kaparehas din ito ng naunang alien na gustong wasakin din ang defense tower. Sa kasamaang palad, halos sabay-sabay na umaatake din ang iba pang mga shard sa buong mundo at isa lang ang layunin nila, ang wasakin ang bawat isang control units. Sa launch pad, kinausap ng kapitan ang mga kadete na handa na nilang gawin itong importanteng misyon, pero mukhang natatakot ang mga ito na umalis. Pero nagkasundo ang lahat na sama-sama nilang haharapin ang laban para protektahan ang lahat. Pumasok na sa loob ng kanilang robot ang mga bida, at nag-report silang lahat sa kapitan na handa na silang umalis. Habang lumilipad, ni-report kay Tanaka ang eksaktong lokasyon ng shard at sinabi rin ito sa kanyang mga kadete. Lumabas mula sa ilalim ng lupa ang pinakamalaking shard, at tinanong ni Frank kung ganyan ba kalaki yung tinalo nilang alien dati. Sumunod ay pinalibutan nilang lahat ito pero di nila matsyempohan kung saan sila aatake, at nagawa pang maipit ng shard si Stanford gamit ang higanting kamay nito. Inutos ni Tanaka na pasabugin daw ni Olivia ang kalaban ng mga missiles niya na mukhang malaki ang epekto sa may kalaban. Ginamit din itong pagkakataon ng kapitan na direktang umatake, pero sa kasamaang palad, nahagip siya ng kalaban at naputol din ang braso ng robot. Nilapitan siya agad ng dalawa at nag-report si Olivia sa naging kalagayan ng kapitan nila. Sinabi ni General Park na ibalik na lang siya sa kampo kasama kayong lahat, pero iba ang iniisip ng dalaga na magpatuloy pa rin daw sa misyon para protektahan yung tower. Kinuha ni Maya ang sandata ng kapitan at pumayag na ipagpatuloy nila ang laban. Sumunod ay nahagilap si Maya ng alien at nagkunwaring nawala ng malay sa sahig. Si Stanford at Frank naman ay parehas na umatake rin, kasabay ng mga missile galing kay Olivia. Nang umangat ang katawan ng kalaban, ginamit itong pagkakataon ni Maya para sugurin ang malambot na parte ng alien, na siyang tuluyang nagpabagsak sa dambuhala. Natuwa si Maya sa naging tagumpay nila at nagdiwang din ang mga kasama. Ilang sandali, nakita nila na lumalabas ang ilang mga anak nito at nagimbal silang lahat sa mga tumatakbong hindi mabilang na mga shard. Hinabol ng mga bida ito at hindi hinayaang makalayo pa. Sabay kinamusta din ni Maya ang parang napapagod na si Frank. Nawalan na ng missile si Olivia pero aatakihin na sana siya ng mga alien, buti na lang ay sinagip siya ni Stanford gamit ang kanyang power glove. Sorpresa namang nagkaroon ng mga pakpak ang mga ibang shard, at pare-parehas ang mga ito na lumipad sa ere na dumiretso na ngayon sa defense tower. Sinusubukan ng mga kadete na pigilan ang mga ito pero lubhang napakarami ng sumusugod na mga kalaban. Nabigla sila na meron ding ibang umatake sa mga ito, at nagpakita ang mga Hero Force units na ang isang piloto nito ay si Adam. Sa tulong nila, madali nang nasagupa ang mga natitira pang mga alien sa ere,
Ganon din ang mga sumusugod sa may lupa. May nahabol na isa si Stanford pero meron pang nakalusot sa kanya na naging sanhi ng pagkasira ng control unit. Tinanggal nito ang defense barrier sa kalawakan at nag-report ang sarhento, na meron na ngayong mas mabilis na alien spaceship ang paparating sa Earth. Pagkabalik nila sa kampo, naging malubha ang kalagayan ni Captain Tanaka habang nagboluntaryo si Stanford na depensahan muna ang butas ng Earth. Pero ipinaliwanag ng general na lahat sila ay grounded hanggang ma-full recharged ulit ang kanilang mga robo-mech. Sorpresa namang may Hero Force unit ang gumagalaw sabay lumisan ito ng kampo, at napagtanto ng general na ang anak pala niya ang nagkusang bantayan yung butas sa paparating na alien ship.